everyone! So, it's been a long time na rin since the last time I uploaded a video. Medyo marami lang nangyari sa personal life. So, let's just continue where we left off, okay? Sinabi ko na the next video, I'll be sharing with you guys kung magkano yung total na nagastos namin sa pagpapagawa ng bahay namin. But, I guess right now, hindi ko yun magagawa since hindi pa talaga tapos yung bahay. But, what I can share with you is yung mga naging experience ko while ongoing yung construction ng bahay. For you to have an idea, mag-share ako ng mga random videos dito regarding dun sa bahay na yon. But first, ikwento ko lang sa inyo the reason why talaga ako nag-pursue mag-bid ng isang Pag-ibig foreclosed property is because we found out na yung condition ng daddy ko is lumalala. Last December 2022 until January, yun talaga yung start ng time na paulit-ulit na lang siyang dinadala sa hospital. Hindi na talaga okay because na-ICU na siya nun. Matagal na kasi talagang dream ng daddy ko na magkaroon ako or kami ng sarili naming bahay. And last 2018 nga, if nanonood ka ng mga vlog ko, na-mention ko doon na may nakuha na akong bahay last 2018 na pre-selling. But until now, hindi pa rin siya natatayo. Itong January, that's the time ako nag-decide na to find other way or to try other way para magkaroon ng bahay. And makita man lang ng daddy ko na, okay daddy, okay na ako. Ito, magkakaroon tayo ng sarili nating bahay and I hope you get better. Yun talaga yung way ko. Bigyan pa ng courage yung daddy ko na ma-experience yung dream niya na yun. Kinausap ko yung partner ko na kung pwede mag-bid na kami sa Pag-ibig. Napanood niya yung mga first video ko or mga first vlog ko, January yun nagsimula. So, yun yung time na hindi talaga ako tumigil mag-bid and dinodocument ko talaga yun kasi gusto ko rin naman makita paano ba ako nagsimula and paano ako nag-succeed sa bidding. And also, para makatulong na rin to those people na gusto rin mag-bid ng isang bahay. Kasi kung ako nga, nanalo, nagkaroon, so, why not, diba, na hindi kayo? So, I know na kung kaya ko, kaya nyo rin. Okay, so that's basically the background kung bakit ako nag-start mag-bid ng isang Pag-ibig foreclosed property. It's all for my dad and for his dream talaga. Yun yung naging motivation ko na habang malakas pa siya, makita niya na, okay, eto, magkakaroon na tayo ng sarili nating bahay. And also, para sa amin na rin ang partner ko, para sa future din namin. So, yun na nga, January, February, March, nagbibid ako ng walang tigil. Kada may bagong tranche, nagbibid talaga ako. And then, pinalad lang talaga ako ng mga March 3rd week. It's been like 3 months, 2 to 3 months na nagbibid ako. And April 27, that's the time na take out ko tong bahay na to. And then, prior pa nun, na ma-take out ko yung bahay sa Pag-ibig, meron na akong nakausap na contractor. Ayan, contractor. May nakausap na ako. And then, come May 1st week, nag-i-start na kami sa construction nung bahay. Well, basically, wala naman talaga kaming budget na ganun kalaki to start the house. Pero yung eagerness ko, yung grit ko to continue, para rin makita lang daddy ko, nandun din kasi. So, parang, for me during that time, kahit ano na lang mangyari, basta itutuloy ko tong pagpapagawa na to. So, basically, ang plano kasi sa bahay is to have a kitchen extension and isang room provision pa sa baba, sa gilid siya. Isang room provision para sa daddy ko. So, ang napag-usapan namin ng contractor doon is 200,000 pesos. Inclusive na yon ng lahat. Yung pagtayo ng pader, yung finishing, actually yung finishing pa ng kwarto, paint, tsaka yung tiles, inclusive na yon. I know, maraming magsasabi na baka it's too good to be true, and ganyan. Pero, kasi during the time, wala naman kami masyadong budget. And, that's also the time na yung daddy ko, 3 beses na namin pinasok sa hospital, at 3 beses na rin siyang na-ICU. So, everything happened May. Okay, so yung ginagawa na yung bahay, okay, masaya. Nag-start naman talaga. And then, yung daddy ko, nakita pa, ito yung picture namin. Nakapunta pa dun yung daddy ko, yung medyo nakakatayo pa siya. Tapos, nakita niya na ginagawa yung bahay. So, to cut the long story short, nakita ng daddy ko na binibuild yung house. Though, come June 11,
that's the time my dad died. Okay, so 1 week before siya mamatay, ini-encourage namin siya na, Daddy, tara punta tayo dun sa bahay para makita mo. But then again, sinasabi niya na, tsaka na pag malakas na ako. So that, naintindihan ko naman, pero sobrang lagi siyang nagbibilin sa akin na mag-take ako ng video ng bahay. Kaya sobrang dami kong video ng bahay kasi every time na binivisit ko, sinesend ko yun sa kanya. And yun na nga, the time has come, wala na yung daddy ko, wake and burial ng daddy ko. Then after nun, syempre medyo hindi ko na-monitor or na-asikaso, hindi pala na gumagawa yung contractor na yun sa bahay. And to cut the long story short, wala, iniwan na. So, ito yung last video nung iniwan yung bahay ng ginagawa. And I just found out na yung gumagawang contractor na yun, marami rin siyang iniwan na projects. Actually, yung alam ko is nasa 11 kami sa GC. Pero, mas marami pa dun yung mga iniwan niyang mga projects. So, if you will ask me, registered license ba yon or architect ba yon? Isa ba silang team? I'll tell you, hindi po. So, hindi sila mako-consider talaga as contractor, but you know, in practice kasi dito sa bansa natin, kahit hindi naman yan mga license, natatawag na rin na contractor. So basically, let's say Pacquiao na lang siya kasama yung labor and materials. Kasi I know, marami magko-comment dyan, hindi naman yung contractor kasi hindi naman license. Yes, I'm aware of that po. But since nga masyadong may nadali, wala naman kaming ganun kalaking budget. Because of what happened nga sa dad ko, medyo talaga napadali ang lahat ng bagay. If there is one thing na hindi ko pinanghinayangan dito sa nangyari sa akin, that's because nakita pa ng dad ko na okay ang lahat bago siya mawala. At least nasimulan, nakita niya na meron, kasi kung hindi yun nangyari, kung hindi minadali or hindi pinaumpisahan agad, he wouldn't know. Kaya happy na rin naman ako despite everything that happened. May plan si God, may purpose kung bakit lahat ito nangyayari. Kung may mga learnings ako na gusto i-share sa inyo, number 1, iplano nyo lahat. Okay, huwag nyong madaliin. Okay, so get things done according to plan. Number 2, know your budget. Okay, maraming nagpapagawa ng bahay na ito talaga yung problema na laging kinakapos. Okay, pwede naman mag-ipon muna kayo bago talaga kayo magpatayo ng bahay, or alamin nyo yung priority nyo sa pagpapatayo ng bahay. Pwede naman yung kwarto muna, or yung CR muna, or yung kitchen muna. Kung talagang tight kayo sa budget, pwede naman unti-untiin yung construction ng bahay. Ang importante talaga din also, kapag nagpapagawa kayo ng bahay, is binibisita nyo sila, okay? Mas okay yung nakikita nyo yung progress, day by day, or week by week, depende yan sa inyo. Next, sa pagkuha ng gagawa ng bahay nyo, alamin nyo, ano ba yung kailangan nyo? Yung contractor ba na may licensed engineer or mga licensed architects. But note that if kumuha kayo nyon, syempre kailangan nyo ng mas malaking budget. Okay? Mas costly siya, pero mas sure naman kayo na yung bahay nyo ay ginawa according to the standards. Number 2, pwede kayong kumuha naggagawa na arawan lang. Kayo yung bibili ng mga materials para din ma-ensure nyo na yung materials ay ready na, nandyan na. And also, yung mga quality of materials, meron kayong control over that. Next, pwede rin pakyaw ng labor and materials. Just make sure lang guys na namomonitor nyo yung expenses nyo doon. For example, may nangontrata sa inyo ng pakyaw, labor and materials, make sure na hindi kayo onset magbibigay ng malaking halaga. Make it as like results based. Like in a week, dapat ito na yung result. So, ito yung ibibigay ng amount. And also, wag kayong magpapadala sa mga, ma'am, pwede bang i-advance yung next week na payment? Ma'am, pwede ba ako mag-advance ng ganito? Yung mga ganyang advances, kahit sa labor lang, please protect yourself and your money. Hindi madaling kumita ng pera, lalo na sa panahon ngayon. Huwag kayong papayag sa mga advances, lalo na nakikita nyo yung progress ng bahay nyo is hindi pa naman talaga within dun sa napag-usapan nyo. And always remember, pag nagpapagawa kayo, gumawa kayo ng kasulatan. Naka-indicate doon lahat ng inclusion, exclusion, kung magkano ba yung mode of payment, para na rin maprotektahan nyo yung sarili nyo. In case na merong mga disagreement na nangyari.
So far, yun lang naman yung may isi-share ko sa inyo, guys. Siguro, I'll be back na lang din sa next update regarding din sa nangyayari na sa bahay. Pero magawa na naman ng mga bago for like almost a month na rin. I-share ko na lang sa inyo yung video kung ano na ba yung naging update din sa bagong gumagawa. Ako guys, nag-update lang talaga ako basically kung ano na ba nangyayari. But hopefully, makapagtuloy-tuloy ako ng update sa inyo pag okay na talaga ang lahat. And also, if you have questions, kindly leave it down in the comment section. And kindly don't forget to like and subscribe to my channel for more videos like this. Especially kung interested kayo with mga home gamit, mga pag-ibig for close bidding, and also mga house construction, ganyan. So, yun lang. Bye!